the one. Good morning sa aton nga tanan. Kag isa sa mga subo nga part no sang aton nga Sunday is today. Tungod nga natubang kita sang sudden budlay no. Magamuna nga sitwasyon no. It tama ka budlay for us. But then is a blessing gyapon sa Ginoo no nga ginhatag sa aton ining adlaw nga makasimba kita sa Ginoo. Makahimaya ta sa Ginoo. And still ang mga words ang ginambal niya sa akon ni Bar Steve, tama ka tama ka fresh. Pre, mabalik na ko sa Ginoo. And think okay, ko welcome sa Kaling Baptist Church and lipagi ko magbalik ka sa Ginoo. Ila lang kamang inadlaw and yesterday ama to natabo siya no kagulpi kag masakit gid sa aton kabulagid ko nga isa sa mga ginagamit sa Ginoo no sa simbahan kag sa broadcast ministry wala lala naton ginapabalo pero pag may need ko milaktan ko siya nang una nga nagaduhol sa akon. Kaya masila nga, pastor, imo ni. Kag sa nagproblema ko sa radio, sa tower, siya man na ang nagbuligid, no, para nga magbalik ang aton nga broadcast. Well, ang Ginoo kabalugid mag-comfort, no, sa kayo man ang gingging, kag sa aton tanan. And yesterday, the wife of my classmate, Pastor Dobinador Mata, sang udto, nagtaliwan man. Kag silinggo prepare ta sang message about comfort for family Gaurana because karon sa hapon after sa aton nga youth fellowship rekta na ta sa Gaurana family para sa aton nga service no sa panimalay. As I prepared a message amo na ang nag-alabot ko kagulpiada no nga itabo. But today we will talk about no sang mensahe sang pulong sa Ginoo. Kagawin ato tunan sa ginadlaw ini nga passage nga ginbasa to gina ang 2 Timothy. As we mag-discuss naton ang ini pulong the spiritual message attitude toward God's word. Anong aton attitude padulong sa pulong sa Ginoo? Ano aton attitude and having the correct attitude towards the word of God? Kung natulupang doon ang pulong sa Ginoo, halos kita na-memorize naton, nabalaan naton. Nga tuod ang pulong sa Ginoo, hindi lamang siya nga isa sa mga importante, but pinaka-importante ginabahin. That's why ginbasa na gina ang 2 Timothy chapter 3 and verse 14 down to verse 17, isa lamang na sa mga passage nga tutunan. We talk about Bible and the attitude toward the Word of God. Damo ta sa mga verses nga pagatulukon. Damo ta sa mga verses nga pagalantawon. Kag again, aton nga basahon ining isa sa mga passage naton, 2 Timothy chapter 3 and verse number 16. The verse number 16. Sa aton mga Bible, 2 Timothy, matindog to tanan palihog. Sa liwat aton nga basahon ni nga passage, 2 Timothy chapter 3 verse 16. All scriptures is given by the inspiration of God. It is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Ginoo tagay kami sang langit nun nga kaalam sa magatuon kami sa imong pulong. Hatay kami sa bukas nga tipusoon, kaga pangunahuna, kaga bisan pa Ginoo gamit agid bilang espiritu nga magpigambal sa amon karon. To convince us and convict us to have the right and correct attitude toward your word. Pastor Father, inapo na mo kay Kristo Jesus. Amen. Magalingkod ka mo palihog. Having the correct attitude towards the Word of God. Paano naton makita, paano naton mahimo ang isa ka maayo nga attitude padulong sa pulong sa Ginoo? As I mentioned, madamot na nga bahin, mambalakon sa broadcast, nga ang aton Bible, paano ta magdala sa ito nga Biblia? Okay? Sa mo ba sa Bitbit Bible dito sa kilid or iban ginabutang sa dalom sang ilok di ba kag nagalakat-lakat and while sang una sa kami gitudloan nga magdala Bible dapat dirigid si mo nga
right side sa imong dughan. Nung maglakat ka, amo ginibla maglakat to, bring your Bibles with it. Nung na, may gibla nga pagdala. Because, gadala ka sang pulong sa Ginoo. Same with, no, sa ROTC, sa CAT, ginatraining kita nga ang aton mga uniform. Hindi pwede nga sipiton, hindi pwede nga ibotang dire, kundi nga uyatan mo gid ang imong uniform. Kag namion mo gid pagdala. Showing respect to that uniform. And showing respect to the Word of God, paano na to ginabitbit ang pulong sa Ginoo? Sometimes, ibotan sa pulo sa likod. Oh, kapag lakat, wala lang kuno, kunwari, wala lang Bible, ara sa likod, wala ibutang. And sometimes, ang pulong sa Ginoo, nabali, wala lang naton ang pulong sa Diyos. But again, it is my prayer, kagakon mga ginapangayo sa Ginoo, nga aton makita ining kamatuoran and to have the correct attitude towards the Word of God. May atayin sakto gid nga attitude, padulong sa pulong sa Ginoo. Una gid aton tanawon dira ang ina nga passage kag ato tulokon number 1, the acceptance of its unchanging nature. Ari ang pulong sa Ginoo. Kung niyo tulopang doon ang Matthew chapter 24 verse 35. Halin sang una tubtub karon ang pulong sa Dios wala nagaliwat. Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. Halin pa sang una. Halin sang una sang time ni Jesus Christ, ginampal niya sa mga disciples, gingamit yung pulong, and kung yung tulukon, the synagogue, while nagalibot sila sa sulod sinagoga, kan nagabasa sa pulong, sige no, they show respect and reading the Word of God. Accepting of its unchanging nature. Ang aton mga textbook, wala na nagatinir. That's why ang mga library, pag-abot sa mga madamo naton nga mag-check, gina-check aton library, sample mga private schools, pag-abot na gina-check sa aton nga Department of Education, parang i-upgrade ang aton mga libraries. Dapat aton mga libro subong sa library from year 2000 pababaw. Ang 1999 padalo mga libro, wala na ginagamit nga textbook. Galiwat na yan mo. Every 3 years, galiwat ang textbook. From Bible, wala nagaliwat halin sang una. Halin sang una, wala galiwat. Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. Is a good reminder of the eternality of God's Word. Binami ni nga reminder, utod kag ginigugma, to the eternality of God's Word. The words of Jesus. Ang pulong ni Jesus will last longer than anything else yung makita naton sa kalibutan palibot naton. Damo nagaliwat. Sa una, ang aton nga mga computers, simple man lang naton mga computer sa una, atong mga monitor naton nga lako ang likod, gamay ang atubang sa likod, pwede kataas, grabe ang likod. And then, ang ginagamit sa una, hindi pa ito gani mga USB. Wala pa na mga flash drive. Mga diskette, ano pa itong mga panggamit, tapos nagawa ang CD, ang MIDI, di nagawa ang MIDI, nagawa ang CD, nagawa ang DVD, nagawa karon wala na ginagamit ang DVD kag CD. Flash drive na. Flash drive na. Nagnami ng tanan. Ang tanan nagbago na, but the Word of God nagpabilin sa gihapon. Nagbago man ang tanan, pero ang pulong sinunod nagapabilin sa gihapon. Amo ni ang kanami utod. That word of Jesus Christ will last longer than anything else makinaton sa kalibutan. Tanan-tanan kinaton sa kalibutan, nagabago na yan. Tanaman niyo ba lang mga salakyan, mga model salakyan. 1960, ano ang model sa salakyan? Ang Ford nagpagawa sang pinakataas nga pick-up nga isa lang ang pertahan nga duwa lang makasakay. 1960. Ano ng Ford garon? Sa masalakyan lang. Sa motorsiklo. Sa mga auto nato nagpanagamit motor. Mga sa una ang motor pila man lang na ang pinakadako nga cc 90, 100. Subong may 1,500 cc. Kanami, no? Nagabago ang tanan. But ang pulong sa Ginoo wala nagaliwat. The word of Jesus will last longer than the word and the world around you.
sa mga ginhambal naton mga utod. Ang mga ginagamit naton sa una nga mga tinaga karon wala na ginagamit. Di ba la? Ang mga spaces sa una subong wala na, pero ang pulong sa Ginoo pabil sa gihapon. And this world will pass away. Siling gani dira, the heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Heaven and new earth coming, but God's word will remain. Pabilin gyapon ang pulong sa Ginoo. Halin sang una tubtob karon ang aton Dios walay pagliwat. He is the same yesterday, today, and forever. Aton nga batunon ini. Unchanging nature. That's why iban nga tao wala nagabasa Bible. Amo man nagyapon lang sang una. Yes. Kay nga aman ang aton nga kabuhi. Halin sang una tutob God. Amo man lang nagyapon. Oh? Amo man lang nagyapon. Daw wala man gani nagaliwat ang iban. Arang pulong sinutodo. Wala gigaliwat. Acceptance of His unchanging nature. Number 2, acceptance of its verbal inspiration. Ginhambal sa Ginoo. All Scripture is given by inspiration of God. It is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Lanta ba lang pulong sa Ginoo? Ang tanan nga pulong sa ginhatag niya gikan sa Ginoo kag nami siya for doctrine, pagtudlo sa aton sang aton nga teaching, pagsabdong sa aton, pagsaway sa aton, pagtudlo sa aton sa pagkamatarong. Emphasizes the divine origin and purpose of Scriptures. Ang phrase nila, breath of out of God, inadarang ginhayla sa pulong sa Ginoo, all Scripture is given by inspiration of God, by breath of God. Ang Biblia utod ginhambal sa pulong sa Ginoo. And ang tanan-tanan nga mga pulong not merely human in origin, but come directly from God. Nagikan tanan sa Ginoo. This is the breath of God. Imagine bala kung paano nag-abot sa aton ang pulong sa Dios. Kung paano ito nag-abot ining pulong sa halin sa una, ang Biblia scroll, wala man to gani sang chapters, wala sa mga verses, hasta gin divide by canonicity, damo sa mga translations nga ginpakita nila, and damo ang mga kitaton mga Bibles, then nagwa ini ang aton Bible karon nga nagamit. Nga may ara ta chapters, may ara ta mga verses. That's why may ara nga mga verses ang iya nga content ari sa dalom. Una sa dalom, sang sa ibabaw. Tungod ina nga sang una nga mga Biblia naton, wala sang verses o chapters. But imagine kung paano nagabot sa aton ang pulong sa Ginoo. Amo ina nga ato tagaan sang dako nga respeto. Kay tagaan naton pagtuman ang pulong sa Dios. Nga nabasa naton dira sa niya, it not only reproves but also offers guidance. Hindi lamang nagsabdong sa aton, but nag-offer sa aton sa guidance on how to change our ways and realign our lives with God's will. Paano mo liwaton ang aton nga pamaagi nga to gabuhi? Paano to ma-align ato gabuhi sa kabubuton sa Ginoo ara sa pulong sa Dios? Ginambal niya. And Scripture is filled with examples, parables, and teachings. Ang na ginambal sa pulong sa Dios nga magbuli sa aton to recognize our mistakes and take sa isa kadami nga action and allowing us to grow spiritual maturity. Abyan nga gutod sa Ginoo. May mga tao nga nagasiling ang Biblia ginsulat lang man sa mga human writers. Yes? Gingamit sa Ginoo ang 44 kay human writers, but then God breath ginhambal sa Ginoo sa ila. Sulatan yun isulat ini. Continually molding us into the image of Christ. Pagis pagtuon naton sa pulong sa Ginoo, we learned how to develop godly character. Nga amuni analos nagkaladula na sa ato kalibutan sa karon ining godly character. Nalipat kita sa gitawag
sang pulong sa Ginoo. Ara ang verbal inspiration sang pulong sa Dios. And to demonstrate God's love and compassion, we need to exercise faith and engage in acts of service. Mga utod, gimutulapang doon bala ang passage. Kailangan nato ni ang process, ang training in righteousness. To empower us nga maging effective kita, nga maging saksi sang pulong sa Ginoo, sang gugma sa Ginoo, sang bugay sa Ginoo to a world in desperate need of hope. Utod arang pulong sa Dios. Aton makita bala ang iningabahin attitude toward God's word, acceptance of its completeness. Masapan naton ang iningabahin. Ara ang pulong sa Ginoo. Pagbato naton sa iya nga pagkakomplito na wala sang kulang ang pulong sa Dios. Ang ato textbook kung nga ginaisla naton ina ang textbook naton tungod may mga kulang kag may dapat pagid nga liwaton sa textbook naton. Pero ang pulong sa inyo kompleto na. Wala ka na sang liwaton. Wala ka na da sang idugang. That's why siling ni Jude in Jude chapter 1 and verse number 3, exhorting you to contend earnestly for the faith which was once for all delivered unto the saints. Ari dali, if you want love story, ara sa Bible. Gusto mo ilinaway, ara man sa Biblia, damo inaway dira, magulutod pa gani. Ginpatay niyang utod niya. Ang story ni Cain kag ni Abel. Kung gusto naton istorya about panimalay, ari man sa Biblia. About leadership, at about politics, ari sa Bible. Kompleto na tanan. Acceptance of its completeness. Wala na sang kulang. Kung guys kula ka computer, first kay Bibi kay Angelo, kago dila na pag-practice ang ilang course after 2 years, lain naman ang program. Lain naman na ang mga command. Lain naman ang mga formula. That's why practice mo gid. Kay kada tuig galiwat. Ang Biblia, kumplito na na iya. Why na pagliwat? Halin pa man sa una, tutob karon amo ng Biblia. Kumplito na. Wala na kinanglan nga liwaton. Wala na kinanglan nga i-revise. May mga revision gid man sa translation. Tungod na sa mga pag-translate naton from Greek to English, English to Iligaynon, Iligaynon to Karaya. Gina-revise gid man na. Kay man may araya nga pag-translate nga hindi amo ang ginambal niya sa original nga text. That's why may revision. Pero ang kaundan sang Biblia kumplito na. Wala na sang kulang. Muna kung subong, eskwela ka subong, eskwela ka subong education, after pila ka tuig, lain naman na. Lain naman na ang imuon nila nga style, lain naman imuon nila nga imuon naman luwat nga kung ano pagidra nga mga nga imuon nato sa ato nga lesson plan. Lain naman na nga mga style. At isang una, amo naman nato natunan, o sang una pa to. Subong lain na. That's why nagaliwat ang tanan. Pero ang pulos is kompleto na tanan. That's why the call us not to compromise gikan sa pulong sa Dios. Hindi ito na pagdugangan, hindi ito na pagbuhinan, kay kompleto na ang pulong sa Ginoo. That's why sila sa pulong sa Ginoo ang nagabuhin, nagadugang sang pulong sa Ginoo, anak sang Yawa. That's why hindi po pagbuhining pulong sa Diyos. Hindi pagduganging pulong sa Diyos. Complete na acceptance of its completeness. We have been called to do that, especially in the day nga madamo sa mga kalailain nga compromise in the church. Compromise sa pulong sa Diyos. Gitudluan kita halin pa sa unang kalawasan naton pagis pagtuo, pag nulos sa mga sala, pagtuo ka Ginoong Hesus, karon kinagsulod na pagpili-pili. Nga maluwas ka kung pilion ka. Kung di ka napili, wala ka maluwas. Ay, balik ka sa pulong sa Ginoo. Kay klaro na ginambas ang pulong sa Ginoo. When you talk about God's sovereignty, He gave His only begotten Son. Anong aton nga responsibilidad? Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Kumplito na ang hamba sa Biblia.
That's why utod, sa pag-abot sa tanan nga sahi isang compromise in the church on the word sa pulong sa Ginoo, all kinds of temptations nga biyaan ng kamaturan sa pulong so behind the favor of God, utod, balik ka diri sa kamaturan. Ang pulong sino kompleto na. Kompleto na na. Nga paghambal niya nga kung magsimba ka, you wear your dress for worship, that is, kompleto na sa hamba sa Biblia. Ang pangsimba nga bayo, pangsimba ginaya, lain niya pangsimba lakat sa merkado, panglakat sa beach. Alangan naman panglakat simbahan, bayo mo, mapa-beach ka lang. Read your Bible. Because ang Biblia, kompleto na na. That's why utod. Isa ni sa mga aton na concern, ang aton pagtuo sa Ginoo, ang pagpopular sang pulong sa Ginoo, kag ang popularity sa kalibutan sa karon, nga wala na sang respeto sa pulong sa Dios. So we pray that God help us nga magbalik kita liwat sa aton intsakto nga pangunahuna, nga intsakto naton nga pagrespeto sa pulong sa Ginoo. This is such a significant praise as we think about sang aton kabuhi, as we think about the church, as we think about the common salvation nga ara kay Kristo Jesus. And we are called in God's word to contend for that faith, to contend for the faith nga ara ginhatag sa Ginoo sa aton. That's why aton pangayoon sa Ginoo, Lord, buligi kami to have that right attitude toward your word. Ang kamaturan sang pulong sa Dios. Acceptance of its completeness. Ano pag ito makita diri? Ano pag ito masapuan? Acceptance of its absolute authority. Ara sa pulong sa Dios. Hindi lamang kompleto na unchanging nature, ara yang verbal inspiration, its completeness, but also acceptance of its absolute authority. Ang pulong sa Ginoo, amo ang may authority sa tanan. Tanawa ba lang ang ginambal niya? John chapter 12 verse 48, He that rejecteth me and receiveth not my sayings hath one that judgeth him. The word that I spake, the same shall judge him in the last days. Ano ginambal na kay ni Jesus Christ na John chapter 12 verse 48? The one who reject humble Jesus Christ, the one who reject me does not receive my words as a judge. Kung yung tulapang doon bala utod, ang pulong ginambal ng Jesus, amo maghukom sa aton in the last days. Inang malipot nga pangunahuna niya, the word of Christ, hindi pwede nato ni-ignore. Hindi nato pwede ignore. Hindi nato pwede ibaliwala ang pulong sa Ginoo. And will confront us on the last days that our vindication or condemnation, ang pulong sa Ginoo magkonfrontar sa aton utod. Earlier sa Gospel ni John, nakita nato na nga balya the purpose of Jesus. First, those who reject Christ will have no part in that salvation. Isikway mo si Jesus. Amo na ang isa ka butang hindi gid mapatawad sa ganun isikway nimo siya. John chapter 3 verse 18. John chapter 3 verse 36. Lato balay mo nga Biblia. Naginhambal da sa John chapter 3 verse 18 and John chapter 3 verse 36 at tanan nagsikway sa Ginoo. Amo na utod ang isa ka dakogin nga sala nga nahimo niya. Who reject Christ. Jesus Christ, the Son of God. Kag nakinato ng isa ka dako nga bahin identical to God the Father. May gapati man nga si Jesus Christ Diyos siya, galing gamay lang nga Diyos. Kaya gapati mga Jesus, Diyos man na Jesus, gamay lang galing nga Diyos. Hindi. He is the same with God. 100% God, 100% man. Wala lang sa conjunction end. Kaya kung may conjunction end between dira, but yung duwa na sa katawo. He is 100% God, 100% man. Diyos siya, dual personalities. In Colossians chapter 1 verse 15, Hebrews chapter 1 verse number 3, nagpakita that Jesus Christ, the Son of God, is identical to God the Father.
a person nga nagsikway kay Ginoong Hesus, how did check God also. Utod kani gugma. The ultimate return of Jesus will not be a mission of mercy, a mission of forgiveness or humility. The second coming will be the judgment on sin. Ang paghatag niya sa paghukom sa tanan. Hebrews chapter 9 verse 27 and 28. Ining mapulong ni Jesus, tama ka nami a public teaching prior. Siya ginaresto, prior siya gindakop, arang pulong niya. And part of the judgment na ginambal dira sa sinang passage sa John chapter 12 verse 48 will be used against those who deny Christ as the ample evidence na ginhatag sa Ginoo sila. Pila pa yan sa aton, mga abyan nagasikway sa Ginoo. The whole authority, the absolute authority is the Word of God. That's why kung magkanto ka, maghimo kasi mo nga oath of office, may Bible nga ginabutang imo kamot sa Bible, kag magdra ka magpromisa. Because nagpakita sa aton nga authority. And some work harder than others to deny the truth na ginamba sa pulong sa Ginoo. But then, utod, isa na ka namin nga bahin para sa aton. Himo na ito nga ni, bato na ito, the absolute authority sa pulong sa Diyos. And then, ari pagid, makita na ito diri sa siningabahin, katapusan diri, we must grant it explicit obedience, pagtuman sa pulong sa Diyos. Kabal dira sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, siling isang passage, aton basahon tanan, really, begin. Give, approve unto God, a workman that needeth not to be ashamed, handling aright the word of truth. Tulo ka bala. We must grant it explicit obedience. Aton himuon nga bahin. Kasi ni Paul sa kay Timothy in 2 Timothy chapter 2 verse 15, give diligence to present thyself approved unto God. Mangin mapisan, mangin magugita sa paghatag sa gulingon, ihatag ta si Ginoo. Approve unto God, not approve unto men. Kaya masami sa ito mo ni, aprobado sa tawo, puti aya sa Ginoo ya. Kamusta? Do your best to present yourself to God as one approved. Himutang aton pinakamaayo gid. Pinakamanami gid naton sa atong kugulingon nga i-approve sa Ginoo. Makakita naton utod gyud ma'am, a worker who has no need to be ashamed, rightly handling the word of truth. Ano ba bilang? Siyempre, work hard so you can present yourself. Sinisa ka version sa Bible. Work hard so that you can present yourself to God and receive His approval. Bato na to, no? Ang approval sa Ginoo. Amo na ko na to pang doon sa kabuhin nila nga paggusto-gusto lang. Kundi mo na to pinakanami agud iaktaton ang approval sa Dios. Be a good worker. Be a good worker. If you are a church worker, be a good worker. If you are a teacher, be a good teacher. Remember, God is your partner. If you are a fisherman, construction worker, ano man ang imo trabaho, make God as your partner and do your best. Himua para sa mayaan sa Ginoo. Ha? Himuta na para sa mayaan sa Ginoo? Brother, mga young people, doon may itong istorya ni Pastor Ransam sa inyo. Sino to gani yung wala nagdalagan? Sino to? Oh? Ngati yun na sang contest, wala siya nagdalagan kay Domingo bitgin nga adlaw. Why na mo doon dumay, no? Doon dumay niya pa to? Oh, sa Thursday lang to. Why na mo ka dumdum, no? Oh? Kung mo tulad pang doon, bala ang kanami, isang pulong, so do your best. Himo ang pinakamaayo para sa imo kulingon. Hindi approval sa tao. Di approval sa tao, but approval sa Dios. Do it for the glory of God. Tumano na ton siya.
Utod kaniyog mga too often, Jesus is nagpakita sa aton sang pinakanami nga bahin sa to kabuhi. Kagusto niya nga kita tanan mangin maayo nga mga kanaka niya. The sad situation sa sulod sa templo nga nagpakita sa Israel ang spiritual state that are stuck in a rut. Ining mga tao nga tama ka mga manggaranon, tama ka mga madamo sa tanan nga may ara sa ila. But then, they are uninterested in heavenly things. They enjoy on the things on earth. Tanood ang tanan nga tao nagapalakpak sa ila kasi wow, kanami saya. And they have the approval of all the people in the world. People around them, grabe ang pagpalakpak sa ila. But they are uninterested in heavenly things. And Jesus, disruption of this business sa mga tao ngayon kinagsiling sila, okay, ang tanan nagapalakpak sa inyo, tanan namian sila, but then how about God? How about God? Ang pinaka-importante ito is God's approval and not man's approval. Yes, sa tao namin kita, sa palibot namin kita sa tubangan sa mga tao, sa pangan niya sa Ginoo. Ano yan? Ang aton nga ginakalangkagan, nagakalipa kita, nagakalangka kita sa pagtubang sa mga butang sa kalibutan, how about sa butang sa Diyos? He stays and to explain this reason. And another, nagabalang pulong sa Ginoo, dapat ako mo ini for His glory. All for His glory. Kabay pa atod kanigugma, ngaton mahangpan ining kamaturan. Ang kamaturan sang pulong sa Dios, His unchanging nature, His verbal inspiration, His completeness, its absolute authority, and then obedience. I'd like to maghatag si mo sa pamangkot sing adlaw and be honest to answer sining mga palamangkutanon para sa tanan sa sige nga aga. Number 1 nga pamangkot sa aton sing adlaw. Are you willing to apply all that you learned and understand gikan sa pulong sa Dios? Nakita nato na the attitude toward God's Word. Are you willing to apply all that you learned and understand? Be honest. Ikaw lang kabalo magsabat sina. Then number 2, are you willing to live it in your life? Am I willing to live it for my life? Are you willing to live it for your life? And then number 3, bilog nga si mana nga pamalandungan nato nini, will you manifest it to and share it with others? Kamay pa. Ining mga pamangkot utod, maging honest ako, maging honest ikaw sa pagsabat sining sa aton mga kugulingon. Are you willing to apply all that you learned and understand sa pulong sa Dios? Isa Martes, may klase na. Regular na ato nga klase. Young people, are you willing to apply all that you learned? Pag sa Bible, obedience is the best way. Are you willing to apply what you learned? Are you willing to live it into your life? Not only for the young ones, not only sa mga bataan sila pagtuon, but sa aton tanan, sa aton tanan-tanan. Handa ka bala? Gusto ka bala magkabuhi ini? Ikabuhi nato ng pulong sa Ginoo nga ato nga ginatunan. Will you manifest it to and share it to others, with others? Utod, ang sabat ara sa imo. Ikaw nakabalo kung ano ang sabat. Ikaw nakabalo sa kanami sa pulong sa Ginoo. Kabay pa, ang pulong sa Ginoo mangin isa kapag pakamay sa tanan sa adlaw and ato tagaan sa pagsabat ining mga pamangko sa kabuhi. Magamit nato nini sa ato tutuod nga pag-alaga sa Ginoo. Madamo salamat may giagagid sa atong tanan o mag-pray kita. Salamat gid si mong pulong nga mo natun-an sing adlaw. Kabay pa gining mga palangkutanon matagaan namon sa pagtamod, masabtan namon ini sang may minatudon sa mga kabuhi. Kaya mo ikaw Ginoo nga tumanon ang makasundon
hatagan namon sa pagrespeto, pagtahod ng mga pulong nimo. Ikaw gid mag-bless sa mo tanan. Napo namon ni Ginoo sa alas sa mo maluluwa si Kristo Jesus. Kabay pa.